Amen? Naglagay na ako, nag-post na ako sa Facebook na the Bible says of people that is like, they are compared to clouds without rain, they are compared to faith without actions, or words without deeds. Ganun din po yung mga tao na mayroon lang sila papuri, pero yung puso nila hindi malapit sa Diyos. Bakit? Kasi mas pinapahalagahan pa nila yung katuruan ng tao dahil sa katuruan ng Diyos. Bigla kayo tumahimik ka. Aray, totoo kasi. Okay, if we're just honest enough to admit, we are adhering easily to traditions or teachings of men rather than the Word of God. Mabuti na nga lang, nabuksan tayo sa katotohanan, nagiging born again tayo kasi sinasabi ng John chapter 8 verse 32, and you will know the truth and the truth shall set you free. Kaya tayo nabuksan sa katotohanan. Pero before tayo nakakilala sa katotohanan, ang dami nating katuruang tradisyon na ating ipinaglalaban. Amen. Ha? Yun ang libadura. Na napakalasan niya ang buong masa. Ibig sabihin, ang pinapakinggan ng tao, ang tinuturo sa tao, ang tinatangkilik ng tao ay hindi pure harina, kundi napaalsa ng tradisyon, napaalsa ng kultura. Hindi nga pure eh. Ako ba may sabi niya? Bible may sabi niya. Huwag niyo akong sisihin. Ganyan ang tingin niyo sa akin. Okay, this is the reason why we are called full gospel. Nasabi ko na yan. Matthew chapter 16 verse 6, then Jesus said to them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Nagkaroon ng arguments or nagkaroon ng conversation yung mga alagad na dahil ba wala tayong dalang tinapay, kaya niya sinabing beware of the leaven of the Pharisees. Nung in-explain ito further ni Jesus sa verse 12, then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. Amen. So ang kaiingatan natin, hindi pala yung libadura ng Pharisees and Sadducees, kundi yung mga katuruan nila. Bigyan ko kayo ng napakagandang example. India is in hunger of their belief in reincarnation. Mostly, ang mga tao sa India, they believe in reincarnation because of their belief in Hinduism. Ang reincarnation, kapag namatay ka at mabuti kang tao, ang kaluluwa mo ay mapunta sa mabuting hayop. Kaya naniniwala sila, yung kaluluwa ng tatay nila o ng mga ninuno nila, nasa baka. Mabuti pa yung baka, pinapakain nila. Ang pagkain ng baka is 7 times doon sa makukonsume ng tao. Yung tao, ginugutom nila kasi pinapakain nila yung baka, believing na yung kaluluwa ng tatay nila nasa baka. Walang hiyang baka na ito. Nasusundan na po ba ang gusto kong sabihin? Ang dami-daming nag-email sa akin, mga pastor sa India na gusto nilang tulungan ang mission nila doon kasi naghihirap ang India. Gusto ka rin naman tumulong, pero tayo nga dito, pinag-pray pa yung budget natin, tutulong pa tayo sa iba. Yung budget nga natin sa Pilipinas, limited lang yung ating na itutulong. So, gusto ko rin magtumulong, pero hindi natin natutulungan lahat. Dapat hindi natin sila kilala. Malay natin, tulong lang ang interest nila. Di ba? Amen. So, ganyan po nangyayari dahil nasa katuruan. Ganito na lang. Alam niyo po ba kung bakit nagiging parang pamahiin o naging tradisyon na hindi maligo kapag meron kayong regla? Ew. Dati yun. Sabihin natin, brother natin, hindi ba nabutan na ba ito? Di ba may pamahiin lalo ng mga taga-probinsya dati na kapag may regla ka, hindi maligo? Ano? Tsaka yan nun? Sa mga lula. Bakit kasi doon sila naglalaba doon sa ilog. So kapag may regla ka, maliligo ka, yung naglalaba doon, mamantsahan yung labaan niya. Napakapurang hygiene mo, may regla ka, hindi ka naliligo. Ito na. Alam niyo po ba sa bansa ito, ang dami pang mga superstitious belief na sabi nga nila, kapag hindi mo tinanggal yung Christmas decor na lumampas na yung January 6, curse sa'yo yun. Anong kinalaman noon? Mali. Ang dami pa
tutuusin nga, wala mga magandang films o movie ang British. Ang medyo pumatok lang sa kanila, yung kay Harry Potter na puro witchcraft, puro mga bagay na walang kinalaman sa pagkahari ng Diyos, but the other way around. Amen ba? So, dahil nga sa katuruan, okay? Matthew chapter 15, verse 14, let them alone, they are blind leaders of the blind, and if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Kung kapwa bulag daw, mag-akay sa kanyang bulag, sa kapwa bulag, mahuhulog sila sa kanan. Natural, siyempre, what do you expect? Pareho silang bulag. Ang gusto po niyang sabihin doon, yung mga Sadducees, yung mga scribes, maging yung mga Pharisees, they are blind leaders. They are leading people, but they themselves are blind. Bakit? Kasi hindi nila kilala ang katotohanan na madalas mo itong sinasabi na yung mga chief priest na, or the priest and the chief priest, sabi nila, Jesus, pwede ba pagsabihan mo yung mga alagad mo, ang ingay-ingay nila? We are praying for the Messiah to come, not knowing that Jesus Himself is the Messiah. They are blind. Sabi niya, kung ang mga teachers ay blind, they are leading the blind themselves at mahuhulog lang sila sa kanan. Salamat na lang, hindi ako bulag. Pero dati, talaga magkagalaiti ako pag pinakialaman nila yung rosaryo. Nagkagalaiti ako kapag sinasabi nila ang ribulto na yung Diyos-Diyosan. Nagkagalaiti ako, dinipinsahan ko yung Catholic faith because that's what I believe. Nakatotohanan yun, pero hindi pala. Nasusundan niyo po ba ako? Bakit lahat ba dito born again na nung sila yung pinanganak? Karamihan sa atin galing din Catholic, parang naiinis din tayo doon pagka narinig natin sa mga born again na, ayan, Diyos-Diyosan. Pinaglalaban natin yan. Pero naintindihan natin, oo nga, tama nga pala sila. Gets ba? Okay? Roots of idolatry. Alam niyo po ba kung saan nagmula ang idolatry na yan? Kay Moises. Kay Aaron. Sa Exodus chapter 19 verse 10 to 12, sabi ng Lord, consecrate the people, sanctify themselves, and prepare their clothes, for on the third day, I will come on Mount Sinai. Dumating na ito sa Lord, nagkaroon ng thunderings, nagkaroon ng lightnings. Ang mga Israelita, lumayo kay Lord instead na katagpuin si Lord. Why? Because afraid sila sa kanilang katatuyuan na hindi sila dapat tumarap sa Lord. Nasusundan niyo po ba ako? Pero hindi porket na-miss nila yung opportunity, yung longing ng puso nila na makita ang Diyos ay nawawala. Nasusundan niyo po ba ako? Ganito na lang para maintindihan niyo pa. May mga tao na ang kanilang compensation, ang kanilang defense mechanism ay projection. Napanood ko nga last Wednesday yung Britain's Fattest Man. Hallelujah! Sino nakapanood noon? Britain's Fattest Man. 46 bars of chocolate yung kanyang kinakain in one day. Ang taba-taba, yung kanyang bilbil dito, parang tiyan ko na. Ilang stones ba yun? Basta, grabe ilang operation yun kasi gano'n na lamang sa kataba. Kasi ang sabi niya, nung nagka-problema yung nanay niya, tumigil siya sa kapagtrabaho, pag-look after doon sa nanay niya, pero ang kanyang defense mechanism na makakope siya doon sa pagkawala ng trabaho, pag-look after sa nanay niya, dinadaan niya sa kain. Kaya parang hindi siya nakakaramdam ng busog, kaya ang taba niya siguro ganyan kalaki. Yung buong bed occupied ng tiyan niya. May point ko lang doon, kaya lang siya kumakain para siya makakope. Bakit? Kasi hindi porket hindi mo nakita ang Diyos, yung longing na puso mo na makita siya ay nawala na. Example pa, may mga taong kapag problemado, ang defense mechanism nila, iinom. Bakit? Kasi pag nakainom sila, parang biblical sa isang punto yung kanilang binasa. Sabi ni Solomon, kapag ang isang tao ay sobrang bigat ng problema, painumin mo. Yun na lang, pagkatapos na makainom, nahimas-himasan na, yung problema ando doon pa. Ang nakukuha niyo po ba ang gusto kong sabihin? Is ito pa, sa bansang ito, parang ang holiday ay compulsory. Bakit pa? Para makaiwas ka sa stress, parang maka-relax ka naman, pero yung problema mo ando doon pa rin.